Ako nga pala si Lopet at ito ang aking kwento. Para kanino ka ba bumabangon? Di ba para sa mga mahal mo sa buhay? Hindi lang sa pansarili mo lang. Yung mga simpleng gawain na malaking halaga para sa kanila. Dahil hindi naman tayo pinalaki na walang kusa sa mga gawain at laking pasasalamat sa mga naranasang higpit at pangangaral ng mga nagpalaki sa akin. Ngayon ko lang nalaman na tama sila at napapakinabangan ko sa panahong may pamilya na. Dahil sa panahon noon, hindi ka pwede na tanghali ang gising dahil sa sermonan ka na kagad. Hindi ka kakain kung hindi ka magluluto at napapagalitan ka lang kung hindi ka marunong sa gawaing bahay. Hindi din pwede yung gagala-gala ka lang sa labas at kailangan mo umuwi at hindi abutan ng kagat ng dilim sa daan dahil nga kailangan mo pang magkasikaso ng inyong hapunan. Hindi din pwede ang magpuyat, dapat alas 8 ng gabi ay tulog ka na. Kumbaga sa panahon noon, bahay at eskwela ka lang, hindi kagaya ngayon na naging maluwag tayo sa mga kabataan na nahayaan silang magpuyat, maggala at halos wala silang alam sa mga gawaing bahay. Kumbaga ayaw lang natin iparanga sa kanila na naranasan natin dati. Pero darating ang panahon na sila din ang mahihirapan at doon lang nila matatanto na hindi pala ganun kadali ang buhay habang tumatagal sa mundo. At hindi naman sa pagbawal natin na ma-enjoy nila ang kanilang kabataan, ngunit kailangan pa rin nilang malaman at matutunan ng mga simpleng gawain na makakatulong din sa kanila pagdating sa tamang panahon. At para sa mga kabataan, huwag naman sana kayong magtampo kung kayo napapagalitan o nauutusan. Dahil wala namang magulang ang may gusto na iparana sa mga anak ang kanyang naranasan noon at para lang ihanda sila sa tunay na buhay pagkatapos ng kanilang kabataan at pumasok na sila sa buhay ng may pamilya. At isang malaking saludo naman para sa mga kabataan na maaga nagkatrabaho para makatulong sa pamilya at hindi nila na-enjoy ang pribilehiyo bilang isang kabataan dahil kailangan nilang kumita ng pera para lang magkaroon ng laman ng tiyan nila. At lagi nating tandaan na lahat ng pangaral at payo ng mga nakakatanda o magulang ang siyang uhubog sa atin kung sino tayo ngayon at sa kinabukasan.